pagsasabayin kasi napaka unstable ng ating political pag nagganon, parehong matataas na pinuno ng ating bansa masasubject sa impeachment. Pero kung yun ang hamon ng panahon, at sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin, wala tayong magagawa doon dahil yun ay karapatan ng kung sino man, mamamayan o miyembro ng Kongreso na maghain noon. Anong mga maghahain na parte kasi yan ng accountability, no? So nasa konstitusyon yan, at siguro ang kailangan natin tingnan ano yung articles na isasalang at kung yung proseso na sinabi ng Supreme Court ay masusunod. Pero sa inyong pananaw, gaano ho kalaki yung possibility o kataas yung posibilidad na matutuloy po itong impeachment proceedings dyan po sa Kongreso? Jade, medyo mahirap mong masabi yan kasi unang-una, ang partido ng Pangulo ang siyang majority dyan. No? Kung sa alam naman natin at nakita natin yan sa kasaysayan, ang impeachment ay numbers game. It's a very political process and it's a numbers game. So kung may mag-e-endorso, ako'y natutuwa na may mag-e-endorso kung yan i-schedule at bababa from the Speaker to the Committee on Rules at magkakaroon talaga ng tinatawag na hearing, tayo'y matutuwa. Pero hindi ako ganong ka-positive na yan ay may aangat sa Senado dahil nga sa kakulangan ng numero. Ngayon, yung mga nakita naman natin kung paano nangyari yung impeachment kay Vice President. So, sa tingin ko, yung pagbibigay ng proyekto, sa tingin ko, yung paglalagay ng mga benepisyo sa mga e-endorso o boboto ay isang bahagi ng realidad ng politika. Opo, nabanggit po ninyo yung possibility na yung impeachment proceedings or complaint against the Vice President ay possible bang matutuloy din at pwede rin bang sabay-sabay po yung ganon? Dalawang impeachment complaint laban po sa dalawang leader ng bansa? Well, may sa tingin ko yung mga hindi nakasulong ng impeachment nung huli at sinabi ng Korte Suprema na Pebrero 6 ang dapat tingnan natin, sa tingin ko magfa-file yun. At nakita naman natin yung ingay nila na gusto nilang ma-file. Kahit lumang charges, gusto nilang ma-file. Hindi ko alam kung paano nila bubuuin yung impeachment na yon, dahil iba na ngayon ang terrain. Ang terrain ngayon from 2023 to 2025 may 1.5 trillion na insertion diversion na ginawa sa budget. Samantalang yung kay BP Sara, kung yun lamang 125 at 500 OVP at DepEd, yun ay nangyari ng 2023 hanggang 2024. So isang taon lamang at na-review na yan ng COA. So hindi natin alam kung yung ihahain nila ay kahalintulad nung hinain nila previously. Opo. Pero ngayon, Jade, isingit ko lang, Jade, yes, doon sa tanong mo na pwede ba yung sabay? Medyo hindi ko nagugustuhan yung pagsasabayin kasi napaka unstable ng ating political pag nagganon, parehong matataas na pinuno ng ating bansa masasubject sa impeachment. Pero kung yun ang hamon ng panahon, at sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin. Possible po bang magiging crucial po yung taong ito para sa administrasyon, na particular na sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Jade, maganda yung tanong mo, no? Ang 2026 ay Year of the Fiery Horse. Parang tayo ay January 12 pa lamang, 12 araw, pero ang dami nang nangyayari, no?
sa tingin ko ang 2026 ay turning point ng administrasyon na ito. Bakit? Kasi kailangang seryosohin ng administrasyon na ito at magpakatotoo na yung cleanest budget sa implementation at the executive level, eh talagang cleanest rin ang rollout. Kasi iba yung cleanest sa papel at iba yung pambubudol na gagawin na naman sa rolling out. Opo, cleanest, pero may mga nagdududa. Prof, may naghain na nga ng petisyon o reklamo sa Supreme Court sa mga na dapat alisin po yung unprogrammed funds doon sa budget natin. Ako, alam mo Jade, ako sinususugan ko yung effort ni Congressman Erice dahil ang program wala yung pondo at kung kailangan magkaroon ng pondo at saka mo lalagyan at saka mo i-implement. Nakita naman natin ang nangyari noong 2025 na yung pondo hinanap at kinuha sa ibang mga sa ibang mga pondo na special fund, no? Katulad ng PhilHealth, ng PDIC, hindi mo maintindihan nga kung saan ginamit dahil hindi naman sinasabi kung saan ginamit. Pero ang program fund, nagsimula yan nung panahon ni Presidente Cory, napakaliit lamang noon. At that time, parang mga nasa 3% pa lang noon, no? Pero kaya yun linagay is kung tumaas ang revenue, mapopondohan yung activity yon. So discretionary talaga ang program fund. So technically, kung walang certification from the treasurer na may pondo, hindi ko maintindihan kung paano nagalaw at napondohan yung lahat na listahan nandun, no? Ang ginawa nga, naghanap sila ng pondo. Yung unprogrammed fund, kung titingnan mo kasi ang budget natin ngayon, 6.7, 6.8 trillion. Ang ating revenue ay nasa 5.2 trillion lamang. So kulang na kulang. So ang ginagawa nila, uutang. Sa ordinaryong Pilipinong may bahay, kung kapos ka sa pondo, tayo ay bumabaluktot sa kumot at nagtsatsaga at kung hindi, naghahanap ng ibang trabaho pa, parang 2-3 trabaho para lang mapunan ang pondo ng pamilya. Pero dito sa atin, sa gobyerno, parang sige lang ng sige. Ang sabi nga noong signing, fiscal discipline daw, fiscal space. Paano magiging fiscal discipline yon kung ang expenditure mo ay mas malaki kisa sa kita ng gobyerno? So dapat ang pukpukin ng gobyerno, pataasin ang kita. Hindi dahil may kakulangan, umutang. Ang utang natin nasa 17 trillion na, no? Palaki ng palaki. Kung ganun lamang ang economic math nitong administration na ito, pagdating mo ng 2028, lubog tayo sa utang at napakahirap dun sa susunod kung paano popondohan yan. Yun nga yung parati kong sinasabi, ang presidente ay hindi lamang for 6 years, dapat iniisip yung continuity. Di ba yan yung nagsimula tayo sa unity, continuity of what the previous administration has done and adding on. Itong atin, 3 taon na tayo, hindi walang continuity tayo nakikita. Crucial at magiging delikado po ba ang kanyang political landscape, capital po nito? Well, Jade, sa tingin ko na uubusan na. Pumasok ba naman si Chucky sa presidential messaging? Yan ang hindi ko maintindihan. Kung meron kang spokesperson na gano'n, ang default tira lang ng tira kay Vice Presidente Duterte, at walang komentaryo sa programa. Walang komentaryo sa programa, sa project, sa activities. At nung nagkaroon sila, inattempt nila nitong unang linggo ng Enero, nakita mo na halos natunga nga sila nung tinanong ng Malacanang Press yung paggamit dun sa PhilHealth. Pasahan sila. So makikita mo na may problema talaga sa kabinete at may problema talaga sa communication na ginagawa sa taong bayan. Kung tatanungin mo nga ang taong bayan, what stands out sa projects ng presidente, napakaliit yung mga talagang proyekto at ang malaki ay ayuda at saka yung flood control projects.
Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Dito lang ako sa resulta po ng inyo pong survey sa Publicus Asia, itong pahayag, no? December 7 to 10 sa 1,500 na mga respondents, no? Kung saan dito sa approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos, bumaba ito compared noong third quarter, no? Bumaba sa last quarter from 27 naging 24. Same pa rin yung undecided. Habang yung disapproval naman, ito tumaas pa from 47 to 51. So yung net approval nito nasa negative 27. Ano po yung ikinahatak po o bakit po? Ano kaya yung humatak pang lalo dito po sa grado o sa approval rating po ng Pangulo po, Prof? At yung pinapakita mong numero, yan ay overall performance ng kabinete. Meron kaming approval rating at trust rating ng Pangulo mismo. So dito sa tanong mo, nanggaling yan sa mataas na rin nasa 40s na, no? Ibig sabihin lamang nung period na yan, which is last quarter, October, November, December, nakita at hinusgahan ng taong bayan na hindi nagugustuhan ang kabuuang pagtatrabaho ng kabinete. Hindi nila nagugustuhan yung pag-handle dun sa problema, whether economic or flood control. Hindi nila, again, babalik ako dun sa issue ko na sinabi ko since day one. Hindi nila nararamdaman ang administrasyon for you to get that big 51% for the performance of the cabinet. Opo, and dito po sa nabanggit nyo nga po, yun pala ay sa gabinete, no? Pero kapansin-pansin po, dito rin po sa inyo pong survey po, ma'am, mga nakatatanda o mga baby boomers na lamang po ang nakalalamang si Marcos Jr. Pinanganak 1946 to 1964, mataas yung kanyang approval and trust rating kumpara sa vice-presidente at sa iba pang mga opisyal ng ating gobyerno. Pero the rest, like kagaya po dito sa Gen X, mga tito-tita, mga millennials at mga Generation Z, dito po nangungulelat sa survey po ninyo, Prof. Malu. Admar, nako, salamat at sa tingin ko ikaw lang sa mga nagtanong sa aking project team leader si Erica Estrabo. Inumpisahan namin itong generational reading itong fourth quarter. Bakit namin inumpisahan? Kasi gusto namin i-track ano ba ang behavior ng Generation Z. Kung titingnan nyo nung 2025 election, ang Generation Z ay nasa 60 million. Nasa 60 million, no? So kailangang malaman natin, since sila yung bagong lakas sa pagboto or the new voters, dala-dala niyan ang pagbabago, dala-dala niyan ang pag-iiba ng sistema. So dito, tama yung sinabi mo, yung senior citizens, kilala nila ang Marcos. Marcos Senior pa nga yan So yan yung bumubuo ng loyalist. Karamihan ng mga loyalist nandiyan na sa mga edad na yan. At yung baby boomers ay yun cohort ng presidente. So makikita mo yung epekto ng Marcos brand diyan sa generational reading na yan. Pero yung naabutan ng martial law, yung lumaki under martial law, yan yung Generation X at yung mga baguhan na hindi naman na-experience ang Marcos, bagkus nababasa lamang nila sa libro, yaan yung millennials at yung Generation C. Siya yung ang unang pagboto nila noong 2025. So yung makikita mo paglayo sa panahon ng tatay niya, nawawalan ng visa o brand saliency yung brand na Marcos. Pagbago ng muka ng botante, kasi kung titingnan mo, ang difference namin sa ibang survey firms, kami registered voters.
ang aming respondents. Siguro yun ang kailangang i-emphasize kasi yung iba, likely voters. Kami talagang registered voters ang tinatrack namin. At makikita mo pagdating dun sa Generation C, wala na talagang saliency yung brand na Marcos. At yan, humuhusga based sa naratibo ngayon, which is the flood control projects and the corruption. Opo, and nabanggit mo nga yung flood control projects na issue. Lagi pong ipinagmamalaki ng Malacanang, ng Palasyo, yung ginagawang trabaho daw ng Pangulo sa paglaban dito sa korupsyon. Bakit hindi kaya nagkaroon ng pagsigla ng kanyang grado ng Pangulo na mayat maya pinagmamalaki ito, Prof? Alam mo, Admar, yung naratibong ganyan is pambubudol. Kasi kung talagang nagtrabaho siya, 'di ba ang pagkasabi, siya lamang ang pangulo na tiningnan itong korupsyon, mali naman 'yan. Si Presidente Aquino tumakbo 'yan, anti-corruption no? So yung pambubudol na ginagawa, inaangat at pinapakita na wala akong kasalanan diyan. Ang una kong tanong diyan, bakit hindi niyo sinama ang Ilocos Norte? Bakit hindi niyo sinama ang Leyte? 'Di ba? Dapat 'yun sinama nila kasi hanggang ngayon pang ilan na ba 205 days since he said mahiya naman kayo. Hanggang ngayon wala kang naririnig sa Ilocos Norte. At yung Ilocos Norte unti-unting lumalabas dahil na rin sa mga pagtatrabaho ng mga people's organization na sinasabi may maling nangyari. So kung ang Ilocos Norte ay hindi sinama at ang Leyte ay hindi sinama at sa ICI in-interview yung dalawa na executive session, paano huhusgahan ng taong bayan na ikaw ay malinis, na ikaw ay talagang sincere sa iyong anti-corruption drive? Hindi lang naman flood control yan na andyan ang sugar importation, na andyan ang smuggling, yung rice, no? Nagtataka tayo bakit hindi bumababa ang presyo ng rice. At marami pang iba. So, para mo pagsigawan sa buong bayan na anti-corruption si Marcos Jr., yan ay isang malaking pagsisinungaling. Kasi parte ng brand na Marcos ay ang issue ng korupsyon. Parte ng brand na Marcos ay ang mga illegal wealth. Parte ng brand na Marcos ay ang hindi pagbabayad ng estate tax. 'Di ba? So yan yung kabuuan para mo ibahin yung naratibo dahil lamang kailangan mong depensahan ang nakaupo. Medyo may problema ako diyan dahil hindi naman yan totoo. Kung ako ang tatanungin sana, ang suggestion ko, binuksan ng Ilocos Norte at ang Leyte. At makikita natin, wala ba talagang pinapanigan? Dati po, bihira lang makapanayam mismong nagpa-public speech ang